Hello everyone, my name is Fermin. Welcome back to OFW Power. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin yung concept na tinatawag na pay yourself first. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang OFW Power. Ano po itong konsepto na tinatawag na pay yourself first? Yung bayaran muna natin ang ating sarili. Bayaran muna natin ang ating sarili sapagkat may utang po tayo sa ating sarili. Tayo bilang mga OFW, naghahanap buhay sa labas ng bansa, nagsasakripisyo na malayo sa pamilya, kumikita po tayo. Bayaran muna natin ang ating sarili. Ibig sabihin, huwag natin gastusin lahat ang ating kinikita. Nalala ko po nung nasa Singapore pa po kami, mas malaki po ang naiipon ng ating mga kababayan na nasa bahay nagtatrabaho kung ikukumpara doon sa ibang mga professional na nagtatrabaho sa Singapore. Yan po ang personal observation ko noon. Nagtataka ako kung bakit. Yun pala, sapagkat yung mga nasa bahay nagtatrabaho, wala na silang halos gagastusin. Kaya yung kanilang income, halos iniipon na nila yun. Whereas, yung ibang mga professionals ay mas nauuna ang kanilang gastos pagdating sa kanilang mga luho, mga gadget, lahat ng kanilang mga bakasyon, at kung ano-ano pa. Kaya nga pala, it does not matter how much you earn. Kung hindi, ang mas magmamatter is how much you keep. Magkano ang iyong naiipon on a regular basis. Kaya, regardless kung magkano ang sahod mo, ito po ang ating gagawin. The moment na meron na tayong sahod for that month, ang gagawin natin is set aside na kaagad natin kung magkano sa tingin mo ang kaya mong ipunin. Typical po na percentage na iniipon is nasa 10% pataas. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, yung 1,000 pesos, kunin mo na kaagad yon doon sa iyong sahod. And then all the rest, saka mo babudgetin yon depende sa iyong pangangailangan. Yan po ang konsepto na tinatawag na pay yourself first. Gawin mo yun on a regular basis para magkaroon ka ng savings. Sapagkat in the future, pag-uusapan natin, dito mo kukunin ang lahat ng iyong i-invest. Ang konsepto ng pagbabayad sa sarili or pay yourself first is prioritizing your savings over your expenses. Kaya ang ating formula, kagaya nga ng nabanggit na natin sa nakaraan, sa ating pagbabudget ay income minus savings equals kung ano yung natira, yun yung magiging expenses mo. Regardless kung magkano ang sahod mo. Kaya palaging meron kang savings. Hindi ka mawawala ng savings kasi sinet aside mo na kaagad ang iyong savings. Ang isang caveat lang sa proseso na ito ay, syempre, kung hindi talaga sapat ang iyong income para dun sa mga pangangailangan mo, wala ka talagang maiipon. Kaya sa susunod ay pag-uusapan natin paano ba tayo makakapag-ipon na kahit na tamang-tama lang ang iyong sahod ay makakapag-ipon pa rin tayo ng pakonti-konti. Kaya tandaan, pay yourself first. Kunin mo na ang savings doon sa iyong income at kung ano man yung naitira, yun po ang gagamitin natin para sa ating expenses. See you next time. My name is Fermin. Bye!